sa amin, bagamat mayroon pong mga kahinaan ang bawat mga kapatiran, Panginoon, ngunit patuloy po kami dumadalangin, Panginoon, na pagkalooban mo nawa ng kasigasigan ang bawat isa upang patuloy na maglingkod hanggang sa darating ang aming Panginoong Hesus. Amin po dinadalangin, patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mapagkasala. Ito po aming hinihiling sa pangalan ni Hesus. Amin. Happy Sabbath po lahat sa mga kapatid. Ganun din po sa kapatid ni Ma'am. Welcome, Ma'am, na kayo nakarating dito sa bahay-sambahan ng Rampano. So, nakakalungkot isipin, mga kapatid, yung kung ating titingnan ating bangko, Brother Ronnie, medyo malungkot isipin, Ma'am. Hindi natin alam ang mga kalagayan ng mga kapatid kung anong kinabibisihan sa araw ng Sabat na ito. So akin po ipapakilala ang magbibigay ng mga mensahe at gaganap. Ang ating po nagbigay ng awit, Sister Twinnie Aranis. Tayo pinangunahan ni Brother Dudong, maskardo sa ating operate ng ating laptop. Tayo pinaglilingkuran sa panalangin ni Brother George. Pero bago po ito si Brother Ronnie magsalita, ang ating speaker ngayong gabi, atin pong mapapakinggan ang awit ni Sister Bing sa gabing ito. Ito po yung ating worship ngayong gabi, nawa ang pagpapala, ang pag-iingat ng Panginoon sa maatin hanggang sa matapos. At po, bigyan tayo kay Sister Arani.
saan mo daw to separates like me? What love divine, He gave His life for mine. The scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy and His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to separates like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garment and abased. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to separates like me? What love divine, He gave His His life Sa muli, magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal ko mga kapatid. Muli ay Happy Sabbath. Isang kagalakan sa bayan ng Diyos na pagkat dumating ang araw ng Sabat, tayo ay makapagpapahinga na sa ating mga kabisihan, sa araw-araw nating mga gawain. Sa pagod nating mga katawan sa loob ng isang linggo, na tayo ay busy sa ating mga transaksyon mga kapatid. Subalit, pasalamatan natin ang Panginoon na binigyan tayo ng isang araw na araw ng pagpupuri sa Kanya. Kaya, ang lahat ng mga Seventh Day Adventist sa buong sanglibutan ay nagpapahinga, nagsamba sa Panginoon sa araw ng Sabat. Kaya, ang atin pong Biyernes ng gabi ngayon, at tayo ay dahan-dahang dumadami, no? So, kahit na tayo ay medyo kaunti, hindi hadlang para tayo ay hindi makapagpupuri at makapagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, 2 at 3 na mag-uusap sa pangalan ng Panginoon, siya ay nasa kalagitnaan. Tayo po'y manalangin at iiyoko ng sandali ang ating mga ulo.
Dakila namang Diyos, ngayon pong gabi, purihin namin ang inyong pong banal na pangalan. Samantalang kami ay mag-uusap at makikinig ng inyong pong masalita. Pagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang espiritu ng pangunawa na amin pong maunawaan ang inyong pong salita na nanggagaling dito sa aklat ng Last Day Event. Salamat sa inyong pong pagdinig sa dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito mga kapatid, mga pangyayari sa huling panahon. Kung tinatawag sa English na last day event. Ang mga pangyayari sa huling panahon ay gidetalye ni Ginang Mrs. White. Kaya doon sa ating mga nagsusubaybay na sa ating pagsamba mula sa Miyerkules, sa Biyernes at hanggang bukas sa ating divine ay patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo sa sulok ng mundo. Tayo po ay patuloy na pag-aralan ang mga pangyayari na magaganap sa kapanahonan natin. Sapagkat ito ang panahon na tinutukoy na huling panahon. So, dito mga kapatid, sa page 234, ang pamagat dito ay tinatawag na nahatulan sa liwanag na ating tinanggap. Maganda kahit na pagkaminsan tayo po ay mag-aaral sa mga spirit of prophecy or sa espiritu ng hula, sapagkat kinakailangan tayo ay ma-aware, malaman natin mga kapatid, sapagkat lahat sa nasulat sa banal na kasulatan ay minsan dito natin makuha ang pinaka-buod na maintindihan natin. So, sabi dito, maraming hindi nagkaroon ng karapatang napasa atin ay papasok na una sa langit. Kaysa kanilang tumanggap ng dakilang liwanag, subalit hindi lumakad ayon dito. So marami ang nabubuhay sa pinakamabuting magagawa nila sa liwanag na kanilang tinanggap at hahatulang marapat. Marami daw na hindi nagkakaroon ng karapatang napasa atin ngayon. Marami na sila ang papasok na una sa langit. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, marami tayong hindi inaasahan na makikita natin na mga tao na nakikita natin na hindi tumanggap kay Kristo, subalit pagdating ng oras, sila pala ang nasa langit na makakapasok sa langit. Sabi dito, kaysa kanilang tumanggap ng dakilang liwanag, subalit hindi lumakad ayon dito. So marami ang nabuhay sa pinakamabuting magagawa nila sa liwanag na kanilang tinanggap at hahatulang marapat. So tayo mga kapatid ay tumanggap sa liwanag na pinakamabuting magawa natin. So, subalit, hindi nagagawa. Ano ang ibig sabihin? Marami bang mga Adventista ngayon sa palibot o paligid ng buong mundo na tumanggap sa Panginoon, ngunit hindi nila ipinamumuhay ang liwanag na kanilang natanggap? So, ibig sabihin mga kapatid, walang tumanggap sa Panginoon na hindi tumanggap ng liwanag. Anong ibig sabihin? Ang liwanag na tinutukoy ay yung pag-aaral sa banal na kasulatan na atin pong napag-aralan. So, bawat topic na napag-aralan at atin pong naiaral ay mayroon po tayong tinatawag na decision making.
kung naunawaan ang salita ng Panginoon at hindi, kaya kagad-agad mga kapatid, mayroong tinatawag na decision making at mayroon bang mga katanungan. Kaya matapos ang pag-aaral sa banal na kasulatan, hinog na. Kaya tumanggap ito ng dakilang liwanag. Subalit, namumuhay na patuloy na naglilingkod sa Diyos, and then pagkatapos ay hindi ipinamumuhay ang liwanag na kaniyang natanggap. Yan ang sinasabi dito na maraming hindi nagkakaroon ng karapatang napasa atin ngayon. Yung karapatang na nasa sa atin ngayon, yung atin ang tinanggap ang liwanag ng katotohanan. At yung mga hindi nagkaroon ng karapatan pagdating ng huling sigaw, magugulat tayo. Nakapasok, sila'y nakasama pala doon sa pagliligtas ng Panginoon. Sabi dito, lahat ay dapat maghintay sa itinakdang panahon hanggang sa ang babala ay maibigay sa lahat ng bahagi ng lupa, hanggang ang sapat na liwanag at katibayan ay maibigay sa bawat kaluluwa. So ang ilan ay tatanggap ng mas maliit na liwanag kaysa iba, ngunit lahat ay hatulan ayon sa liwanag na tinanggap. Itong liwanag, mga kapatid, mga katotohanan po ito na ating natanggap. May tumanggap na maliit, may tumanggap sa dakilang liwanag na siyang pagsunod sa kautusan, ang kautusan na siyang kalooban ng Diyos. So minsan, mayroong mga pangyayari na maipagpalit natin yung kalooban ng Diyos sa mga bagay na atin pong tinanggap. Kaya nagkakaroon ng questionably, no? So sabi dito, binigyan tayo ng dakilang liwanag tungkol sa kautusan ng Diyos. Ang kautusan ito ang pamantayan ng likas ng Diyos. At ang tao ay inaasahang umayon at dito siya ay hahatulan sa huling dakilang araw. So, ang nagbibigay ng pinakadakilang liwanag na atin pong tinanggap, mga kapatid, ay yung nalalaman natin ang kautusan ng Diyos. Anong kautusan ito? Ayan, tulad ng araw ng Sabat, tulad ng mga pagkain. Yung ating pinag-aaralan ng ating 28 fundamental belief, ito po yon. Kaya ang araw ng Sabat ay wala po dito na tinatawag na kultura. Itatabi po talaga yan kahit anong tribo, mga kapatid. Walang kultura na pinahintulutan ng Diyos na umiral, kundi ito lamang iisa, yung kalooban ng Diyos na ang tao ay sumunod sa Diyos, kaya kanya pong iwanan ang mga bagay na kanya pong mga tinatangkilik. So, silang may dakilang liwanag, ngunit ni walang kabuluhan. Ito ay nasa mas masahol na kalagayan kaysa kanilang hindi nagtamo. Kita natin, ha? Sila daw na may dakilang liwanag, ngunit ni walang kabuluhan. Hindi lang pinansin, hindi lang magsimba ng Merkules, hindi lang magsimba ng Bernes, sa Sabado, baliwala lang. Mga kapatid, na nganganib pala ang ating buhay. Nanganganib. Bakit? Unti-unti pala na mawawala sa atin yung tinig ng banal na espiritu. Ano yung tinig? Ito yung nangungusap sa atin sa panahong tayo ay nahiwalay sa Diyos. At pagka hindi na natin narinig ang mahinang tinig, ito po ay ang Holy Spirit na nangungusap sa atin
ay mahihiwalay sa atin. Kaya hindi na natin maiunawaan, hindi na natin makikita ang ating sarili na tayo'y nagkamali sa ating mga pagpasya. No? Nagkamali sa ating mga iniisip. Pero kung ang tao ay patuloy nasa panig ng Panginoon, tayo'y igagabay niya. So sabi dito, masahol sa kalagayan kaysa kanilang hindi nagtamo ng maraming bintahi. So ang sarili, ang kanilang itinataas kaysa Panginoon. Yan. Dito makikita na ang tao ay maitataas o maiangat niya ang kanyang sarili pagka hindi lubusan ang pagpapasakop natin sa Panginoon, mga kapatid. Ang parusa sa tao sa bawat kaso ay ayon sa sukat ng kawalang karangalan na nagawa nila sa Diyos. Kaya ngayon ang panahon na ipag-ibayo natin ang pinakamabuting magagawa natin. Ano ba yung the best na magawa natin sa Panginoon? Ito na yung panahon, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng panahon libre na ating mararanasan katulad ngayon. Sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, na ito ay magsasara. So, ang parusa sa tao sa bawat kaso ay ayon sa sukat ng kawalang karangalan na gawa nila sa Diyos. Kahit ano katagal na tayo sa pananampalataya, hindi garantiya na tayo ay sigurado na mapapa sa langit. Hindi garantiya pala, mga kapatid. Kahit ano katagal tayo sa gawain na ating paglilingkod, ay tiyak na tayo ay madala sa langit. Mga kapatid, kundi yung liwanag na tinanggap natin, alam at kilala ng Diyos, yung kanyang bayan na pinag-iibayon niya, pinagyaman niya, yung liwanag ng katotohanan na kanyang natanggap. So ang lahat ay magkakaroon ng sapat na liwanag upang magawa ang kanilang mga matatalinong pagpapasya. So lahat ng mga mananampalataya na nagbayan ng Diyos ay sabi dito ay magkakaroon ng sapat na liwanag. Pero paano doon sa unang nabasa natin na nagbabaliwala? Yung kanilang binabaliwala ang liwanag na ibinigay ng Diyos at hindi nila pinagwalang kabuluhan nila. At ito, mga kapatid, ay mawawala sa tao. Kaya itong atin pong pananampalataya na tinanggap natin, yung sinasabi sa Apokalipsis 3, ang talata 11, na ang sabi doon ay pagsikapan mong, sino bang may Bible dyan? Pagsikapan mong matibay, panghawakan mong matibay ang iyong putong. Panghawakan mong matibay ang iyong putong upang huwag maagaw ng sinuman. Kasi pag naagaw ito, mga kapatid, pupunta ito sa iba. Kaya yun sinasabi dito na yung mga hindi nakatanggap yung karapatang katulad na sa atin ngayon, ay maagaw yan nila, ay pupunta sa kanila, sila ang tatanggap. Tayo empty. Kaya ano pa ang mangyayari sa tao? Kasi sa Pedro, maunang magsara sa bayan ng Diyos ang kaligtasan. Maunang maisara. Pag naisara na,
Sa bayan ng Diyos, mga kapatid, dito makikilala, sa atin dito, sa Rampano mga kapatid, dito makikilala kung sino ang sa Diyos at sino ang naiwanan ng banal na Espiritu. Kaya, habang ang panahon o pagkakataon ay atin pang magawa, mga kapatid, pagsikapan nating panghawakang matibay ang nasa sa atin upang huwag maagaw, makuha ng sinuman ang ating putong. Ano yung putong natin, mga kapatid? Yung ireregalo ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Yung banal na Espiritu na ibubuhos sa atin, yung tinatawag na huling ulan. Kasi yung huling ulan, mga kapatid, ang mabubuhusan dito ay yung mga taong naglaban ng kanilang damit. Araw-araw, mga kapatid, na nagkasala, subalit tinanggap ang kanilang pagkakasala at kanilang ibinigay sa Diyos. Nagsisisi at sila, mga kapatid, ay tumanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya, ang atin pong mensahe ngayong gabi ay nagtuturo doon sa mga taong hindi natin kapananampalataya sa ngayon. Na darating ang isang araw na makita natin na hindi natin inaasahan na sila pala, napakalasinggero, pero pagdating ng araw, sila pala ang nariyan sa ating pwesto. At tayo ang naiiwanan na wala na tayong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya, ang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin nitong huling mga araw ay atin pong pagsikapan. Kasama ng atin pong makaawa sa ating Panginoon. Na tayo ay patuloy niya na bigyan ng sipag, kasiglahan sa ating pong pananampalataya. At hindi lang dito sa atin, mga kapatid, sa Rampano, na mga kapatid ay maraming hindi nakapagsamba sa panahon ng gabi. At pagdating ng bukas, araw ng Sabat, napakarami. Alam nyo, doon kami sa Tagum City, 2003 hanggang 2006, mayroon doon na programa o inaksyonan ng board na magkaroon sila ng first mass at second mass. Kita mo yan, para nang nasa katedral. First mass at second mass. Ano ang magagawa sa first mass? Dahil yung mga Adventist na pumapasok ng 10 to 6, yan. Yung mga Adventist na papasok ng 10 to 6, sila yung papasok ng alas 6, magsamba. At yung divine dito ay alas 8, nagdi-divine na. Ang Sabbath School ay alas 6 ng umaga. Sinadya talaga yan ng board. Hindi ko alam kung ito ang tinig ng Diyos, pero sa aking analyze, parang nakonsinti ang maraming mga kapatiran. Kasi nag-ooperate din, mga kapatid. Nagkukulikta din. Kung ano ang divine ng ating oras ng alas 10:30 hanggang sa alas 11:30 ay ganun din. Pagdating ng alas 8, tapos na. Naglabasa na yung nasa first mass. At ready na papasok na rin sa kanilang mga trabaho. Nakakatakot, mga kapatid. Parang nangingilabot ang aking balahibo, nakakabahan ako sapagkat nakikita ko yung ganong kalagayan. Subalit, ito po ang naging aksyon ng church. Sapagkat kung hindi gagawin, wala ng kaunti, libo ang halos membro ng iglesia. Tinatawag yon ng Tagum Center Church. Napakaraming mga kapatiran. Subalit,
pagdating naman ng alas 8:30, start naman mulit ang Sabbath School. Yung mga nagsisikan bus, mga kapatid. Subalit itong lahat ng ito ay ihaharap natin sa araw ng paghukom. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay haharap dito. Kaya, ingatan natin ang ating pong mga sarili na huwag tayong mahiwalay sa katotohanan. Yung katotohanan, ito po yung tinutukoy dito, yung liwanag, na nasa atin ang isipan, na nasa atin ang puso. Atin na pong natanggap ito, mga kapatid. At paano natin ito ipamumuhay upang tayo ay manindigan. Hindi tayo matakot mawalan ng trabaho. Marami sa mga kapatiran na pumapasok, nagsamba sa alas 6 ng umaga dahil pagka alas 10, sila ay papasok na sa trabaho. Marami, mga kapatid, dahil nasa syudad. Kaya yung sulat dito na sinasabi ni Mrs. White na napakaraming mga mananampalatayang Adventista na hindi makakatayo yung nasa syudad. Hindi makakatayo sa huling labanan ng kapighatian, mga kapatid. Kaya ngayon, tayo po ay hindi tayo malayo sapagkat ang ating tinitirahan ay kabilang pa rin sa city, no? At dito sa city ay nakikita po natin iba-iba ang mga practices ng mga kapatiran. Marami sa syudad ng mga kapatiran ay binibihisan nila ang kanyang sarili na mapupuri sa mga kapwa kapatiran. Kapatid, ako po'y nalulungkot sa tuwing nakikita ko. Kaya salamat ng marami na dito sa atin ay wala dito sa atin. Yung hindi naging kontento sa sarili, yung dinudugtungan pa ang pilik ng ibang pilik mata, ibang napakahaba talaga, parang uno na ang haba eh. Talagang sakto talaga ang curve. Tinatanggal pa yung mga kilay at pinapalitan pa ng mga ibang mga, di ko maisip, mga kapatid, at bakit ganito ang naging practices ng ibang mga kapatiran. Subalit, ito'y mangyayari sapagkat sa huling mga araw, ito'y lalabas ang ganitong mga pag-uugali. Yung sinasabi ng 2 Timoteo na ang panahon ng panganib ay mangyayari. Kaya mag-iba tayo sa mga pag-iisip. Kaya yung babala ng liwanag ng katotohanan na atin pong natanggap, mga kapatid, ay ito po'y atin pong pag-iibayuhin. Na tayo ay lalo nating magawa ang pinakamabuting magagawa habang ang buhay ay nasa sa atin, habang ang panahon ay nasa sa atin. Nakaraang araw ako ay nakahatid ng pasahero sa dulo ng Salve Regina ng Kakbayan. May nakita akong nakaburol. Sabi ko, baka yung kakilala ko na naburol. Sabi ko, sino kaya ito? Ngunit kanina ay na-confirm ko doon sa aking kikilalang taga roon ay yung bayaw pala ng aking iniisip na siya yung nakaburol. Hindi lang inaasahan na naaksidente at nawasak ang ulo, kundaspat. Napakaraming pangyayari ngayon sa sanglibutan, mga kapatid, na na-surprise lang ang tao. Ang nakakatakot pag na-surprise tayo at hindi tayo handa doon sa liwanag na ibinigay ng Diyos at hindi ito na ipamumuhay, mga kapatid, ang paghatol ay nakabatay doon sa liwanag na atin pong tinanggap. At ang liwanag na ito ay magbibigay sa atin, mga kapatid, ng sentensya. So tayo rin po ang namimili nito. Tayo rin po ang namimili sapagkat tayo rin po ang nagpapasya at tayo rin din ang gumagawa. Kaya yung babala
panawagan ng ating Panginoon na habang may panahon pa. Yung katulad sa panawagan ni Noe doon sa kanyang kapanahonan na mayroong 120 years na pangangaral at hanggang umabot na doon sa pinakasukdulan ng 7 araw na lang talaga yung palugit. Wala talagang tumugon maliban sa kanyang sambahayan. Dito mga kapatid, kung paano ang kaarawan na sinasabi ng banal na kasulatan sa kaarawan ni Noe, ganun din ang kaarawan, ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, pagpalain tayo ng Panginoon sa atin pong napakinggang mga mensahe, nawa ito ay magbibigay sa atin ng aral o inspirasyon na tayo po ay magsumikap. Hilingin natin ang Panginoon na tayo ay bigyan ng dubling spiritong magbibigay sa atin ng lalong pagsusumamo sa Diyos at pagsunod sa Kanyang banal na kautusan. Ito pong aking mensahe, pagpalain po tayo sa gabi pong ito. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating awitin po ang Brightly Beams, Our Father's Mercy. Dakila naming Diyos, Ama, salamat po ng marami sa inyo pong mga salita. Nang liwanag ng katotohanan ay inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, na ito'y aming maipag-ibayo at magawa namin ang dakilang magawa namin, O Diyos, ayon sa inyo pong patnubay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat hindi lahat ng panahon kami, O Diyos, ay matuwid sa inyong banal na harapan. Kaya sa panahon ng kami, O Diyos, ay nanghihina sa aming mga pananampalataya, i-rescue niyo kami, Panginoon. Sakluluhan niyo kami na amin pong madama na kami ay nagkakasala. At tulungan mo kami na ang banal na Espiritu ay mangungusap sa amin upang kami ay humingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan araw-araw hanggang sa pagdating ng aming Panginoon na kami ay magiging handa sa pagbubuhos ng iyong
huling ulang ipagkaloob sa inyong bayan. Maraming salamat sa pagdinig ninyo sa dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Muli ay Happy Sabbath.